Scorpio. Scorpio, kamusta po kayo lahat? Pasensya na kayo sa aking maingay na paligid. At ako'y nakatira sa tabi ng highway, kaya maingay po talaga yung mga sasakyan. Buti nga sasakyan na lang, minsan pati tao, maingay po. Ayun, Scorpio, itong reading na to ay para to sa inyo, para sa buwan ng July 2024. Yun, maraming salamat po sa mga cross-watcher na nanonood na aking video kahit hindi po nila ito reading, ganun po. Maraming salamat. At sa mga nag-subscribe po at sa mga magsasubscribe, maraming salamat po. Scorpio 2024 July. Scorpio. Okay, Scorpio. Ito po yung unang apat na cards nyo. The Magician, the Hangman, tapos Six of Cups at King of Wands. Ayun. Ito po. Ibig sabihin po ay kayo yung magician ng inyong buhay. Yan po. So, kung alam ko marami po sa inyo yung may iba-ibang manifestation ngayon. Lahat naman tayo, marami tayong gusto sa buhay, 'di ba? So, sa Scorpio, kayo po ang magician ng inyong buhay. Kayo po yung marunong mag-create kung ano yung gusto nyo i-create sa inyong buhay ngayon. Gamitin nyo lang po yung inyong mga skills. Ganun po. At kailangan maging confident kayo. Kunwari, meron kayong gusto na gawin sa project, gano'n. Kung may project kayong gustong gawin. Kung meron man kayong gustong gawing business or sa inyong trabaho or sa inyong career, gusto nyo pong mas ma-improve, mas mag-level up kayo. Kayo po yung magician, sariling magician ng inyong mga sarili po. Gamitin nyo yung skills nyo, kung anong meron kayong skills, ganon. At lahat po ng inyong mga manifestation na yan ay walang imposible na magagawa nyo po yan. Ayun po. Tingnan nyo lang po ng ang mundo daw, tingnan nyo, look at the world from a different perspective. Pasensya na kayo ha, Bisaya po. Ayun. So, basta kung ano man yung minamanifest niyo, huwag po kayo magmadali. Ganon. Dapat marunong din kayong maghintay, magtiyaga, ganon. Siyempre, kung mayroon kayong gustong marating, natural lang po na paghihirapan nyo muna yon. Tsaka hindi naman po yan magic na ngayon agad, nandyan agad yung magandang resulta ng inyong manifestation. Tama po, di ba? Kaya yun. Kailangan nyo po mag-sacrifice. Ganon. Kung kailangan mag-sob-sob pa sa trabaho, gawin nyo po. Doble nyo po yung inyong pagsisipag, pagsusumikap, ganun, para sa inyong mga manifestation nyo na yan, para sa inyong mga goals, sa inyong mga pangarap sa buhay, ganun. Siguro, eto rin po kasi, baka yung iba sa inyo meron din po kayong mga pinagdadaanan, pwedeng malungkot din. So, ibig sabihin, kailangan nyo rin pong mag-reach out sa inyong mga friend. Ayun. Kung nga sa love life, meron kayong pinagdaanan na hindi maganda or naghiwalay kayo ng inyong mga partner. Ayun. Basta iba-ibang klaseng problema po. Kung ano man yan, hindi lang sa love life. Ganun. Pwedeng sa friends din. Lahat ng problemang pinagdadaanan ng iba sa inyo, kailangan nyo pong mag-reach out sa inyong mga old friends, ganun, family nyo. Ay, ganun po. Para din po yun ng healing. At syempre, kung kailangan nyo po ng kausap,
kailan nyo po mag-reach out pa rin sa inyong mga friends, kamag-anak, sa mga pwede nyo pong pagkwentuhan, kung sino yung, kung kanino kayo pwede mag-share, kung ano man yung mga pinagdadaanan ng iba sa inyo. Ayun, kailangan nyo po yun. Or kung meron kayong naranasan na medyo mahirap, kayo ay napagod, na stress, medyo na-stress kayo sa buhay, kung ano man yung nabibigay sa inyo ng stress na yan, kailangan nyo po ng healing. Yun. Magandang healing din po yun, makipag-communicate kayo sa mga dati nyong mga kaibigan, kasi nandito po yan sa card. Ayun. Yun. Kung hindi po kayo mahilig maglalabas, ganun, kung para kayong mga homebody po, parang ako, masaya na sa bahay, sa loob ng bahay, kasi marami naman po ako pinagkakabalan sa bahay. So, bihira pa ako lumabas, bihira pa ako mamasyal sa aking mga kaibigan, ganun. Sila na lang po yung namamasyal sa akin pag namimiss nila ako. Ayun. So, kung kayo po, meron po kayo medyo pinagdadaanan emotionally po, subukan nyo po yun, ganun. Mag-reach out po kayo sa mga loved ones ninyo, best friends. Ayun. King of Wands. Siguro po yung iba sa inyo ay para kayong meron po kayong, tawag nito? Medyo kayo po ay pwedeng maging leader. May pagka-leader kayo, may pagka-bossy, ganun po. Yun. Tsaka yung iba man siguro na may mga pinagdadaanan sa love life dito, siguro may connection sa mga fire sign po. Ayun. Malamang iba sa inyo may mga pinagdadaan ng conflict sa love life po na kailangan nyo po ng healing. Ayun. Siyempre, dito nga po nakalagay, kayo pa rin yung magician ng inyong buhay. Lahat ng inyong pagdadaanan, kayo pa rin po ang gagawa ng magandang solusyon doon. Dapat maging creative po kayo para sa inyong mga sarili. Ayun. So, pwedeng kung ano man yung pinagdadaanan ng iba sa inyo, yun yung pumipigil sa inyo para kayo ay move forward po. Kaya kailangan po dito nang mag-reach out kayo sa mga taong mga mahal nyo sa buhay, mga malapit sa inyong puso. Kailangang umalis din po, lumabas muna kayo sa inyong comfort zone. Ganon, mag-healing. Para kung ano man yung inyong mga gustong gawin sa buhay na yan, ay magagawa nyo po. Ayun. Siyempre, magician, kayo po yung may control ng lahat ng tungkol sa inyong sarili. Ayun po. Pwede naman po sa inyo, yung iba, yung mga sa trabaho po, sa career, magkakaroon po kayo ng financial gain din. Ayun. Magkakaroon kayo financial gain. Ayun, okay. Siguro, feeling ko dito sa card na to, yung iba sa inyo, merong kailangang pagdesisyonan, pero hindi pa kayo makapag-desisyon. Hindi pa kayo makapag-desisyon. Parang nahirapan kayo mag-desisyon. Ano kayang meron? Ito si King of Pentacles. Tama. So, maging realistic lang daw kayo. Maging realistic kayo sa inyong mga sarili. Yun. Baka yung iba po sa inyo ay masikreto kung ano man yung mga pinagdadaanan. Ganun po. Kailangan nyo pong lumabas din po sa inyong comfort zone. Ganun. Kung may mga kailangan po kayo na mga sitwasyon na hindi po kayo mapag-decide, ganun. Hindi nyo alam po ano yung dapat nyo gawin. Kaya nandito po yung
nag-a-advise na tawag dito, po kayo sa iba, makipag-communicate po kayo sa mga friends ninyo, mag-reach out po kayo sa inyong mga friends, sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo po. Ayun. Feeling ko yung iba naman po sa inyo, kung ano po yung inyong mga kinikim-kim dyan, kailangan nyo rin pong ilabas po yan. Yun. Malamang iba sa inyo may pinagdadaanan talaga emotionally. Yun. Huwag po kayong huwag nyo pong isipin na powerless kayo. Ganun po. Minsan tayo rin kasi yung nagsasabi sa ating mga sarili, tayo rin nagpapaniwala na iyan lang yung magagawa natin, yan lang yung kakayahan natin, pero mali po yun. Sarili po natin yung nagsasabi sa atin minsan yan, lalo na pag pinapakinggan natin yung ating mga negative na emotion. Nagkakaroon lang naman tayo ng negative na emotion dahil sa mga pinagdadaanan din po natin. Ayun. Kaya kung may pinagdadaanan po tayo, maganda rin po yung nag-share tayo. Huwag po natin kinikim-kim yung ating mga problema po. Ngayon. Tapos, sa mga may pinagdadaanan po dyan, sa mga merong hindi makapag-desisyon sa kanilang mga kung ano man yung gusto nilang gawin sa buhay, parang hindi kayo makapag-move, ganon, para kayong na-stuck, ganon, dahil sa sarili ninyong paniniwala, parang ganon, kayo rin po yung nag-ano sa sarili niyo, nag-iisip na baka hindi niyo kaya, or hanggang dyan lang yung magagawa ninyo, ganon lang kayo po yung nag-iisip nun. Kailangan po, kung may goal kayo, mag-focus po kayo sa inyong goal, positive, ganun po. Kailangan po positive mind. Lahat naman po na pag-aaralan, lahat naman po walang imposible, basta po ginusto po natin. Yun. Basta mayroon po tayong gustong magawa, gustong gawin, gustong maabot, at ginawan po natin yun ng action. Wala pong imposible. Mag-focus lang po kayo at huwag niyo pong paniwalaan yung mga sinasabi ng inyong isip na hindi niyo magagawa, gano'n. Alisin niyo po yung mga fears na meron kayo sa inyong mga puso, gano'n. Kailangan malakas yung loob, gano'n. Minsan yung fears, kailangan po natin harapin yun, yung mga fears natin. Kailangan harapin para po sa ating mga goal. Kailangan po natin ng courage. Yun, tama. Kailangan po natin ng lakas ng loob. Huwag nyo pong pansinin itong fear ninyo. Ayan, yung mga negative na bagay. Ganon. Yun, masaya po yung buhay. Marami po tayong pwedeng gawin na mga exciting na gagawin. Marami po tayong madidiscover pa sa ating mga sarili kapag ginusto po natin. Pero kapag may mabaw po yung mga takot, gano'n, yung negative, syempre, wala po tayong magagawa niyan. Hindi ka po makakakilos, hindi ka makakapag-decide kung ano yung gusto mong gawin. Tulad nito, nakatingin lang siya sa malayo, nag-iintay, kahit nag-iintay po siya, wala pa siyang naisip kung ano yung kailangan niyang intayin. Hindi pa niya alam kung ano yung gusto niya talaga, yun. So, ito po yung last card natin, Wheel of Fortune. Yun, tama. So, sa mga Scorpio dyan na may mga pinagdadaanan emotionally po,
Pwede rin sa financial, syempre. Ang mundo po ay parang bilog po. Kung ngayon nasa baba kayo, bukas nasa taas din po kayo. Yun, kailangan nyo lang po ng focus, kailangan nyo lang po ng courage, ganon, lakas ng loob, positivity. Yun, dahil kapag ganon po yung inyong magiging mindset na iisipin nyo na lahat magagawa nyo ng gusto nyo, lakas yung loob nyo, ay magkakaroon po kayo ng strength para sa panibagong panimula po. Meron po ito, panibagong panimula po ito. Ayun. So, depende po sa inyo yon. Good luck po ito. So, pag gumawa po kayo ng maganda, pag nag-manifest po kayo, gusto niyo ng magandang magic na mangyari sa inyong buhay, syempre mag-a-action po kayo. Gagawan niyo po yun ng action para mangyari po. Dito po yung Wheel of Fortune. Ibig sabihin, luck po ito. Ayun, may good luck po sa inyong destiny. At huwag niyo isipin na hindi po maganda yung inyong magiging destiny, ganon. Ito po nakalagay po dito, good luck. Ayun po. Magkaroon ng pagbabago. Kung ano po yung mga sitwasyon nyo ngayon, magbabago na po yan. Basta gawa lang po kayo ng action. Yun. Huwag nyo lang pong pairalin yung inyong mga takot dyan sa inyong puso, sa inyong mga isipan. Yun. Basta kung may pinagdaan po kayo emotionally, mag-heal po muna kayo dahil para makapag-move forward na po kayo. Ayun. Magawa nyo na po kung ano yung gusto ninyo. At i-continue nyo lang po yung inyong journey po dahil nandito po yung swerte sa dulo po. Ayun. Kung ano man yung sitwasyon ninyo ngayon, babaliktad na po yan. Kung malungkot kayo ngayon, bukas magiging masaya naman kayo. Kung ngayon ay medyo may financial struggle kayo, pag gumawa kayo ng magandang action, magsumipag kayo, maging positive lang, ayun po, magkakaroon po kayo ng swerte. Nandyan po yung abundance. Basta lahat po ng swerte nandyan po. Okay, kaya positive lang po mga Scorpio. Kung ano man yung present ninyo ngayon na medyo hindi maganda na pinagdadaanan ninyo sa inyong emosyon, feeling ko emotion po ito. Pag nag-heal po kayo, magiging okay na po yung lahat. Magiging okay din po yung lahat. Ganon. Huwag niyo pong paniwalaan yung mga negative na sinasabi ng inyong sariling isip din po. Okay? Kayo po yung sariling magician ng inyong mga sariling buhay. Ayun po. Okay? Huwag po kayong malungkot. Huwag kayong tawag nito. Huwag kayong tawag nito. Basta positive lang po. Okay? Dahil di sa lahat ng oras ay hindi maganda yung buhay. Hindi sa lahat ng oras malungkot. Hindi sa lahat ng oras ay may kabiguan. Ganun po. Sabi nga po nila, gaano makahaba yung gabi ay sisikat at sisikat din ang araw kinabukasan. Kaya yun, lagi pong may bukas pa. Okay, Scorpio? Ayun, sana may mapulot po kayo dito sa aking reading ngayon. Labas na po kayo sa inyong comfort zone. Yun, marami pa po kayong magagawa. Yung mga imposible na iniisip nyong imposible, posible po yan. Okay? Dito po yung Wheel of Fortune para sa inyo. Yun, okay. See you next reading. God bless. At paki-share, like, and subscribe na rin po. Maraming salamat. God bless.